And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinauli ako ng asawa ko sa mga magulang ko. Sinasauli ko na po ang anak niyo. Mga salitang nagpaguho sa mundo ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jam. At ito ang secret file ko. 25 years old na ako at kasalukuyan nagtatrabaho dito sa Abu Dhabi, UAE as domestic helper. Dalawa lang kaming magkapatid, parehas babae. Magsasaka ang mga magulang ko. Nakikisaka si Papa, labandera naman si Mama. Parehas silang hindi nakapag-aral kaya naman kahit sobrang hirap ng buhay, sinisikap nila na makapag-aral kaming magkapatid. Minsan tumutulong ako kila Mama. Inaakyat ko yung malaking puno ng sampalok sa likod ng bahay ng lola ko. Tapos yung makukuha naming mga bunga, ilalako ng lola ko sa palengke. Minsan kikita ako ng 25 pesos, pambili ng 1 kilo ng bigas. Tapos ang ulam, gulay-gulay na lang sa paligid. Tapos lalagyan na lang ng asin para magkalasa yung sabaw. Tapos yun yung kakainin namin. Masaya naman yung buhay namin kahit mahirap lang kami. Until one day, dumating yung uncle ko na kapatid ni Papa galing Maynila. Ilang taon tong nawala dahil hinanap daw nito yung kapalaran sa lungsod. At swerte naman siya kasi may nakilala siyang babaeng may kaya sa buhay. Sa pagdating nila, nakalasap kami ng konting ginhawa sa buhay. Yung tipong nakakapag-ulam na kami ng mga karne. Sabit nga yata yung buong angkan namin eh. Dahil sa tuwing uuwi sila ng probinsya, parang palaging may piyesta. Nakaraos kami sa buhay naming pamilya sa tulong ng uncle at auntie ko. Isang araw galing eskwela, umuwi ako ng hapon. Habang palakad ako sa amin, ang isa naming kapitbahay agad ako nilapitan. At sinabi sa akin na naaksidente daw si Papa. Tinakbo sa ospital. Nakita na lamang daw si Papa ng kumpare niya na nasa gilid ng daan at duguan. Nang malaman ko yun, nanlumo ako. Basta ang alam ko, malubha ang lagay ng Papa ko. Basag ang ulo nito at maraming pasa. Muntik pang matanggal ang kanang tenga niya. Malaking pera ang kinakailangan para makasurvive si Papa. Since ulo ang tinamaan. Kinakailangang operahan dahil yung bungo basag daw. Swerte na nga lang daw dahil hindi na damage ang utak kaya okay naman. Kaya lang ang tanong, saan kami kukuha ni Mama ng pera? Pero sinagot ng Diyos ang dasal namin. Ang uncle ko, willing siyang ibenta yung ibang naipundar nilang mag-asawa para lang may perang magamit pang pa-opera kay Papa. At yun na nga, kahit nahihiya kami, wala kamang ibang magawa kundi tanggapin ang tulong na ibinigay nito sa amin. Successful ang operation. Nakasurvive si Papa. Pero kailangan ng maintenance ng gamot.
para tuluyan siyang gumaling. Akala ko kahit papano gagaan na ang pakiramdam namin, pero hindi pa pala. Dahil 1 buwan pa lang nakakauwi si Papa sa bahay galing ospital, nalaman namin na buntis ang kapatid ko. Biruin mo yun, 3rd year high school. Ang bata pa niya. Kaya ang ending, hindi ako nakapag-enroll sa college. Kasi saan pa ako kukuha ng pambayad sa school kung sakali, hindi ba? Ang kapal naman ng mukha namin kung hihingi pa kami ng tulong na makapag-aral ako sa mga uncle ko. Gayong sila na yung nag-shoulder ng hospital bills ni Papa. So ayun na nga. Namasukan ako bilang tindera. Kahit gusto kong mag-aral, wala eh. Wala kaming pera. Kaya naghanap buhay na lang ako para makatulong kay Mama. Tiniis ko kahit nangiinggit ako kapag nakakakita ako ng estudyante na naka-uniform. Kibit balikat na lang. Tapos isang araw may nag-aalok sa akin. Ipapakilala daw niya ako sa isang Koreano o kung gusto ko daw Amerikano na kakilala niya. Para daw makaahon kami sa hirap. Sabi ko, ayoko. Gusto ko maging maayos ang buhay ko pero hindi ako gagamit ng ibang tao. Lalo na kung lolokohin ko lang. Tsaka ibibigay ko lang ang sarili ko sa taong mahal ko at mahal ako. Kaya ang ending nun, hindi nila ako naipilit. Nagpatuloy akong magtrabaho sa palengke. After ng aksidente na nangyari sa papa ko at sa kapatid ko, sunod-sunod na ang malas sa pamilya namin. Na-aksidente yung isa pang uncle ko na nasa ospital. Walang pera. Manganganak ang auntie ko, cesarean, pero wala ring pera. Marami pang iba sunod-sunod. Pera, ganun pa rin ang problema. Ang uncle at auntie ko na may kaya, yung takbuhan namin kapag nangangailangan kami, pati sila nabaon sa utang. Ang galing namin, no? Nandamay pa kami ng malas namin. Kaya para makatulong kahit papaano, nagtatrabaho ako. At kahit hindi pa masyadong magaling si Papa noon, pumupunta siya ng bukid. Para lang sakali may maani siya na palay na pwedeng gawing bigas. Tapos ibibigay niya sa uncle ko. Fast forward. Mag 3 years na ako sa trabaho ko sa palengke, 19 na ako noon. May nakilala akong isang lalaki. Siya si Dan. Gwapo, maputi, may dating. Tumutulong siya sa tita niya doon sa grocery. In fairness, tumibok ang puso ko sa kanya. Nanligaw siya sa akin. Para bang ang haba ng hair ko. Di naman kasi ako ganun kaganda. Pwede nga akong pumasa na maging aswang sa pelikula. Naging kami, at dahil mahal ko, para kaming nag-live-in. Until one day, mag-e-end na ng July 2012. Napansin ni Mama na hindi pa ako dinadatnan. Paano niya nalaman? Siya kasi ang naglalaban ng mga damit ko. Tapos nagsasabay pa kami magkaroon ng period minsan. Kaya nagtaka siya. Tapos naalala ko, magdadalawang buwan na pala akong hindi dinadatnan. Ayun, confirmed. I'm pregnant. Magto 2 months. Iyak nang iyak si Mama. Nakakahiya daw sa mga tao. Kasi ganun din yung nangyari sa kapatid ko eh. Buntis muna bago kasal. Eh ano bang magagawa ko? Nagmahal lang ako eh. Noong una, sinabi ko kay Dan na buntis ako. Kinalabutan ako sa sagot niya. Ako ba ang ama niyan? Yan ang sagot niya. Hayop, diba? Hindi ako pokpok. At alam niya na siya lang yung boyfriend ko at siya yung nauna sa akin. Sumama ang loob ko at ilang araw siyang hindi ko pinansin. Wala pa masyadong nakakaalam na buntis ako noon. Kaya naman nag-iisip kami ng solusyon sa sinasabi niyang problema.
Ipalaglag. Yun yung una niyang sinabi. Muntik na akong pumayag noon kasi iniisip ko yung kahihiyan. Nahihiya ako sa uncle ko na tumulong sa amin nung naaksidente si Papa. Hindi man lang ako nakakabawi kahit konti sa mga nagastos nila. Pangalawa, nahihiya ako sa mga iisipin ng mga tao, lalo na sa mga magulang ko din. Si Mama, alam ko nasaktan ko siya. Sila ni Papa kasi umaasa sila sa akin na may ahon ko yung buhay namin sa hirap. Pero wala eh. Eto na ako, nagkamali na ako. Pero sa awa ng Diyos, hindi na lang ako pumayag sa gusto ni Dad. Na-realize ko, anak ko to, may buhay na to. Ayoko maging mamamatay tao kaya sinabi ko, bubuhayin ko ang bata. Nang ipailam namin sa uncle ko na buntis ako, akala ko magagalit sila. Pero hindi. Natuwa pa sila. Wala kasi silang anak ng auntie ko. Kaya ang sabi nila, kung ayaw daw panagutan ng boyfriend ko yung bata, sila na lang daw ang tatayong mga magulang. Ibigay ko na lang sa kanila yung anak ko. Pero ang hindi ko alam, kinausap ni Mama ang pamilya ni Dan. One night nagulat na lang ako na dumating ang pamilya ni Dan sa bahay namin. Mamamanhikan daw. Hindi ko maitago ang saya ko. Kasi pananagutan niya ako sa wakas. Na-schedule ang kasal ng kalagitnaan ng August. Civil wedding. Okay na. At least, paninindigan na ako ni Dan. September, October, November, December 2012. 4 na buwan. Kasal na kami. Kahit umuwi siya sa bahay ng lola niya, minsan, tumutulong pa rin siya sa tita niya sa palengke. Para may maipon siya pang gasto sa panganganak ko. Tapos ako, nagstay ako sa bahay nila Mama kasi nga buntis ako. 7 months ang tiyan ko noon. At doon na nagsimula ang pagbabago. Pagpasok ng January 2013, minsan na lang sa isang linggo ako bisitahin ni Dan. Tapos aabutan lang niya ako ng 100 or 200 pambili ng merienda tapos aalis na siya. Alam ko na wala akong ginagawa kasi pag nasa bahay siya, inaasikaso ko siya. Pero bakit parang nagbabago siya? Until the whole month of February, walang Dan na nagpakita sa akin. Tinext ko siya, sabi niya busy daw siya. Naaawa yata sa akin si Mama kaya isang araw, sabi ni Mama sa akin, "Anak, asawa mo na siya. Kaya dapat kung nasaan siya, dun ka." May punto si Mama. Hindi naman pwedeng si Dan lang ang laging gumagawa ng paraan para magkita kami. Malay ko ba kung talagang busy lang siya? Tapos ako ito maghihinala pa. Kaya nag-empake ako kinaumagahan. Hinatid nga ako ni Mama sa bahay ni Lola ni Dan, kung saan siya tumutuloy. Nakita ko ang asawa ko. Nag-aayos ng sinambakod nila. Ang nakakalungkot lang dito, hindi niya kami sinalubong para tulungan sa mga bag na bitbit namin ni Mama. At that very moment, naramdaman ko, unti-unti nang nawawala yung taong unang minahal ko. Pero kahit gano'n, nagpatuloy kami ni Mama sa paghakbang papunta sa kanya. At iniwan na nga ako ni Mama sa bahay ng asawa ko. Alam ko ng mga oras na sumakay si Mama sa tricycle paalis sa lugar na yun, ramdam ko na gusto niya akong bawiin. Dahil ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya palayo sa bakuran ng bahay. Isang linggo kong tiniis ang magstay sa bahay ng asawa ko at lola niya. 7 months na akong buntis pero naglalaba ako. Nagluluto ako, nagwawalis ako at nagbubunot ng sahig. In short, hindi ako okay dahil nahihirapan na akong gumawa ng mga gawaing bahay dahil sa laki na rin ng tiyan ko. Isang araw sinabi ko sa asawa ko na baka pwede niya akong samahan sa check-up sa center but he refused. Marami siyang palusot. Di na siya tumutulong sa tita niya sa palengke. Alam ko wala naman siyang trabaho. Pero hindi na lang ako umimik. Umuo na lang ako. Sabi ko ako na lang mag-isa.
After nun, natulog na ako sa sama ng loob ko. Pero maya-maya pa naalimpungatan ako. Naririnig ko magkausap sila ng lola niya. Ang sabi niya, pwede po bang kayo na lang magsabi sa kanya na marami akong trabaho dito? Ayoko kasing sumama sa kanya sa check-up niya bukas. Ang kulit eh. At sumagot ang lola niya. Oo, sige. Bigla na lang tumulo ang luha ko nun. Confirmed, walang pakialam sa akin ang asawa ko. Naramdam ko na hindi niya ako mahal. Wala na yung dating Dan na nakilala ko. Ibang tao na yung pinakasalan ko. Kung hindi lang 10 oras ng gabi, malamang naglakad na ako pabalik sa bahay ng mama ko. Iniisip ko pa rin yung anak ko, baka kung mapano pa kami sa daan. Kaya naman kahit sobra yung pag-iyak ko, hindi ko pinahalata sa asawa ko na umiiyak ako. Sumilip siya sa kwarto. Ang bigat-bigat ng dibdib ko, gusto kong magwala. Gusto ko siyang sampalin. Ba't pa siya pumayag sa kasal kung hindi naman pala niya kayang mahalin ako habang buhay? Pero wala. Nanahimik ako. Hindi siya natulog sa tabi ko ng gabing yun. Kinaumagahan, inabutan niya ako ng 50 pesos. Pamasahe ko daw, since wala namang bayad ang check-up sa center. Mugto yung mata ko at tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko puyat lang ako. At sumabat ang lola niya. Tulad nga ng naging usapan nilang maglola. Sinamahan ako. Ayun. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi ko na nakayanan. Umalis na ako. Bumalik ako sa bahay ng mama ko. At walang Dan ang nagpunta sa bahay para tingnan kung buhay pa ba kami ng anak niya. Pero maraming taga sa amin na nagsasabi, nakikita daw nila ang asawa ko na nasa kabilang bayan, na para bang walang pamilya, nakikipagsayahan kasama ang barkada. Di na natiis ng mama ko yung gabi-gabing pagluha ko. Naisip ko paano na kami ng anak ko. Wala kaming pera, paano ko siya bubuhayin? May halaga pa ba ako o kami ng anak ko sa asawa ko? Sinubukan ko siyang kausapin, tinawagan ko siya sa cellphone, tinanong ko kung anong gusto niya. Bakit kami nauwi sa ganito? Kasi ang alam ko, hindi naman ako nagkulang. Ginagawa ko ang lahat na bakit siya biglang nagbago. Ang sagot niya, binabalik na kita sa mga magulang mo. Tumigil ang mundo ko. Para akong mamamatay nang marinig ko yun. Pakiramdam ko mawawala ako sa wisyo. Kaya nabitawan ko ang cellphone. Anong sabi mo? Narinig kong sabi ni Mama. Hawak na niya yung cellphone ko at siya na ang kausap ni Dan. Sorry Ma, pero binabalik ko na po ang anak ninyo. Sabay putol ng linya. Gumuho ang pangarap ko na masayang pamilya. Gumuho ang lahat knowing nakasal kami. Paano na yung anak ko? Walang gabi na hindi ako umiiyak. Iniisip ko kung bakit naging ganito yung buhay ko. Ang daming tanong, ang agang natapos ng amin. I'm nothing, kundi isang basura. Isang bagay na pagkatapos gamitin, iniwan ng walang sapat na dahilan. Ang sakit-sakit. And then suddenly, sumipa si baby sa womb ko. Then I realized, oo nga pala, magiging mommy na ako. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Kaya pinilit kong bumangon kahit mahirap hanggang sa 9 months na yung tiyan ko. Ayun na nga. Kinailangan kong i-CS. Makapal ang mukha pero nanghingi ako ng tulong sa uncle at auntie ko. At sa awa ng Diyos nakaraos. Yung moment na makita ko yung anak ko,
Doon ko nasabi na kailangan ako ng batang to. Kailangan kong magpakatatag para sa batang to. Dahil na mahal ko tong batang to. Hindi katulad ng papa niya na iniwan kaming dalawa na parang basura. Mabait pa rin yung uncle ko dahil hindi tulad ng sinabi niya noon na sa kanila ipangalan ng bata. Sa akin pa rin nila gustong ipangalan. After 2 weeks, kinuha kami ng uncle ko at sa Manila na lang daw kami magpagaling. Alam niyo yung parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Ang swerte ko pa rin. Sa akin na nakaapelido ang bata, wala pang habol ang ex ko sa anak ko dahil hindi na i-register ang kasal namin. I'm single mother. Napakatalinong bata ng baby ko. Di nga lang may pagkakaila na anak siya ng ex ko. Kahit sobrang hirap, bumalik kami sa probinsya. Ayoko maging pabagat sa uncle ko. Kinaya ko, nagtinda ako ng balot sa gabi, tapos sa umaga naman merienda, palamig o kahit ano pa. Sa sobrang hirap ng buhay, nag-abroad ako. Sa Lebanon, doon ako tumungo. Masakit na mahirap malayo sa anak, pero nangako naman si mama na alagaan ang anak ko. Nagpakatatag ako. Kaya lang malupit talaga ang buhay. Masungit yung amo kong babae at manyak pa yung amo kong lalaki. Muntik akong ma-rape, pero lumaban ako. Lumaban ako. Sa awa ng Diyos. Sa ngayon, nagpapatuloy ako sa buhay. May bago nang kinakasama. Nandito na ako sa UAE. At maayos na ang buhay. Muli ako si Jam. At ito ang aking secret file.